Magandang araw mga bata, ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 3, Week 2, Day 1 ay tungkol sa high frequency words at pabula, katangian ng tauhan. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Maaring ipaawit ang kantang Si Mang Donald ay nasa bukid. Lapatan ito ng mga actions o gestures upang mas maging kawili-wili ito sa mga mag-aaral. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito ay matututo kayo ng mga aralin patungkol sa high frequency words o mga salitang tungkol sa sarili at bayan, pag-unawa ng isang pabula, pagtukoy sa katangian ng tauhan, pagsulat ng talata at pagbasa ng may tatas ng mga pangungusap. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Tukuyin ang mga gamit nito sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa kanilang kahalagahan. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Bago magbasa, hawanin muna ang balakid. Ipinataw, ibinigay. Inilulan, isinakay. Pasan, dala. Iginupo, ibinagsak. Paglalahad ng layunin sa pagbasa at pagganyak. Naranasan na ba ninyo na humingi ng tulong sa iba o inyong kapwa? Number 2, ano ang inyong naramdaman nang kayo ay tinulungan o hindi tinulungan? Number 3, alamin natin sa pabulang ating babasahin kung nagtulungan ba o hindi ang mga tauhan at ano ang naging bunga nito. Ang kabayo at ang kalabaw. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ng ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sa'yo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo.
Ng kabayo na lalo pang binilisan ng paglakad. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Di ko nakakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw. Dahil madaling mag-init ang katawan ko. Pakiusap pa rin ng kalabaw. Bahala ka sa buhay mo, naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay ginupo ng bigat ng kanyang dala at siya'y pumanaw. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw, ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Matapos magbasa, talakayin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Sino sa inyo ang may tamang hinuha ukol sa nangyari kay kalabaw? Tama ang hinuha ng mga nagsabi na hindi makakayanan ni kalabaw ang bigat ng kanyang dala at maaari siyang mapahamak dahil sa sobrang pagod at init ng araw. Number 2. Sagutin ang motive questions. Bakit humingi ng tulong si kalabaw kay kabayo? Humingi ng tulong si kalabaw dahil sobrang bigat ng kanyang pasan at nanghihina na siya sa pagod at init ng araw. Alam niyang hindi niya kakayanin kung walang tutulong sa kanya. Number 3. Sang-ayon ba kayo sa ginawa ni kabayo? Bakit oo at bakit hindi? Hindi ako sang-ayon sa ginawa ni kabayo dahil naging makasarili siya. Hindi niya tinulungan ng kaibigang kalabaw kahit alam niyang nahihirapan ito. Dahil sa kanyang kawalang malasakit, siya rin ang nahirapan sa huli. Number 4. Ano ang aral na makukuha mula sa kwento? Ang aral ng kwento ay matutong tumulong sa kapwa, lalo na kung kaya naman nating gawin. Ang pagiging makasarili ay nagbabalik ng kaparusahan sa huli. Ang pagtutulungan ay nagpapagaan ng buhay ng bawat isa. Paglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento, magsagawa ng retelling batay sa mga elemento ng pabula na binasa na napakinggan. Sundin ang format na ito. Letter C. Pagtukoy sa katangian ng mga tauhan. Sino nga muli ang mga pangunahing tauhan sa ating kwento? Nalalaman natin ang angkop na paglalarawan ng mga katangian sa isang tauhan sa pagsusuri sa mga sumusunod na kwento. Number 1, kanilang mga sinabi. Number 2, kanilang kilos. Number 3, kanilang mga iniisip. 4, kanilang pakikitungo sa iba pang mga tauhan. At number 5, direktang paglalarawan mula sa kwento. Gamitin ang chart sa ibaba upang ilarawan ang mga tauhan. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Mga kaugalian, katangiang Pilipino, pagmamalasakit sa kapwa. Isang mahalagang kaugalian
na binibigyan diin sa kwento ay ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Ibig sabihin nito ay pag-unawa sa kalagayan ng iba at pagtulong sa mga nangangailangan. Tayong mga Pilipino ay likas na mapagmalasakit sa iba, lalo na sa panahon ng mga sakuna. Tunghayan ang mga sumusunod na larawan. Gumawa ng isang talata. Punan ang mga sumusunod na patlang. Paglalahat at paglalapat. Hikayatin ang mga mag-aral na sagutin ang mga sumusunod na tanong. Narito rin ang ilang halimbawang mga tugon. Pagtataya ng natutuhan. Panuto, basahin ang bawat pangusap at lagyan ng check kung tama at X kung mali. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Para sa ating remediation, para sa independent writing task, maaaring gumamit ng sentence starter or prompts para sa mga batang